Dismayado naman ang Malacanang sa bersyon ng Senate Committee on Ways and Means ng Sin Tax Reform Bill. Mas maliit daw kasi ang dagdag na buwis nito kumpara sa bersyon ng Kamara, kaya mas maliit din ang kikitain ng gobyerno. Saksi si Lay Alves. Win-win solution, ika nga ang tingin ng gobyerno sa Sin Tax Reform Bill o pagpapataw ng mas mataas na buwis sa sigarilyo at mga alak. Mababawasan na mga may bisyo, tataas pa ang kita ng gobyerno. Katunayan, 60 bilyong piso ang target na kita sa unang taon ng pagkapatupad ng panukala sa bersyon ng Finance Department. Gayunman, bumaba na ito sa mahigit 30 bilyon sa bersyon ng Kamara. Pero nadismaya na ang Department of Health at maging ang palasyo sa bersyon ng Senate Ways and Means Committee ni Senator Ralph Recto na isinalang na sa plenaryo ngayong araw. Mas maliit na kasi ang sisingiling buwis para sa mga sigarilyo, bagamat pareho lang ang sisingiling buwis sa mga alak. Kaya posibleng nasa hanggang 20 bilyong piso na lang ang malikom sa unang taon. The watered down version reduced substantially the revenues that we expected to collect. Certainly, we hope that it can still be remedied in BICA. Lagi meron magkikriticize. Meron iba gusto taasan ng buwis, may iba gusto bawasan ng buwis. Yung atin, gitna-gitna lang, balanse. Ayon kay Recto, mas makatotohanan ang kanyang panukala. Bukod pa sa pwede pa namang pag-usapan sa bicameral conference. Pinakikinggan natin ang Malacanang, kapartido ako ng presidente, kinakampihan ko ang presidente. But it is a sin to tell a lie. Pero higit sa kita, kalusugan, hindi lang ng mga may bisyo ang inaalala ng DOH. Sa universal healthcare kasi ng gobyerno, mapupunta ang budget. Lower sin tax rate, in essence, would mean lesser healthcare benefits for the people. At the same time, hindi rin ho masasawata o mapipigilan ho ang smoking and alcohol. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.